Dahil may nagpapapansin, gagawin kong warm-up to. Sino yan, Direk? Eto, wait lang, kalma lang kayo. Yan, para sa kanya, yung nagpapapansin sa akin. Namnamin mo to, ha? Namnamin mo. Namnamin mo. Wait lang. Yan. Okay. Nako, ang saya-saya nito. Gusto yung tumawa? Tatawa muna tayo. Samahan na natin ang pang-asar, okay? Shoutout po ulit. Game na, simulan na to. Bago tayo dumako dyan sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos na nabasura, na bokya, iyak ang mga DD shit. Kagaya nung nagpapapansin dyan. Eto na. Reaksyonan lang natin to mga kaiksena. Talagang itong hindutin na Vice President talagang gustong maging relevant. At talagang alam mo, lahat na lang ng pwedeng mga selebrasyon, kailangan meron siyang komento. Pero itong punyetang Vice President na to, pagdating sa mga sundalo, sa Coast Guard, sa West Philippine Sea, walang komento. See the difference? See the difference, di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Pero yung mga halimbawa, pinagse-celebrate yung ganitong okasyon, ko-comment yung hindut na Vice President. Pagka mayroong ganito, sineselebrate, basta yung mga ganong klase mga selebrasyon, magko-comment yan si Sara. Pero, pagdating sa West Philippine Sea, wala. O ngayon, ano meron, Direk? Eto, nagpaka-relevant siya mga kaiksena dito sa, alisin ko nga, balik ko. Yan. Yan. Dito sa National Bible Month. Aray ko! Nung nakita ko ngayon to, kanina lang, sabi ko, seryoso ba talaga to? Parang wala ka sa moral ascendancy, wala ka sa pwesto para magsabi ng patungkol sa mga Biblia, verses, mga ganyan, na kesyo banal kang hindut ka, hindi ka naman banal. Papatay ka nga ng tao, Sara. 'Di ba? 'Di ba, nag-gets nyo? Parang hello, di ka nga marunong magpatawad tapos sasabihin mo ngayon 'di ba? So ito mga kaiksena, pati yung pati yung World Pandesal Day, meron din siyang diyan, lintik na buhay yan. Ganyang kaungas at kabuisit o kababoy si Sara Duterte. O ito, pakinggan na natin, mabilis lang to ha. Tingnan nyo naman. Okay, banat direct. Maraming salamat. Maybel Noguera. Thank you, pangkape. Thank you so much sa pakape. Ito na. Yan na. Itsura pa lang, demonyo na no? Di ba? Kaya naka-green screen yung likod niyan para hindi na tayong sungay. Aray ko! Yomi, gandang hapon direct from South Korea. Anyo nga sa'yo. Sebok manipad yun sa'yo. Solnal na, Chinese New Year. O, game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, galing, no? Bible month, tapos may bati na Muslim. Oh, very good. Sige. Di na lang niya nirespeto, no? Wala namang ganyan ng iba yung Bible o iba yung libro ng mga Muslim tungkol sa ganyan. At iba yung sa Katoliko, sa kumbaga, 'di ba? Kung ako 'yan, di ko na anuin 'yun. Kasi wala naman sila noon Iba yung kanila. Pero dahil engot nga, berkatu, gumaganon pang engot. Ito na. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. I joined the celebration of National Bible Month. Bible month? Diyos ko. Pero deep inside, sinusunog na yung niyan, kaluluwa, sinusunog na rin yung buong niyan. Embracing the theme, God's Word. Ano? Boom! Di ba? Ano pa naman? Wala kang K. Wala kang K magaganyan, Sara. 'Di ba? Bakit naman direct? Ito, pakita ko sa inyo ha. Wait lang ha. Saan na 'yon? Ito. Yan. O, pakinggan nyo to. Ang huli ko pong mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay.
forgiving, Nagbasa pa no? Mahina talaga utak. Simple na lang yung sasabihin, no? Ang pagpapatawad, tas tingin sa prompter, nagbasa pa. at pagbibigay. Basa. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, Obligado siyang magsabi, 'di ba? So plastic ang nang yan. Plastic, 'di ba? Kailangan niya lang sabihin yung magandang salita dahil siya ay Vice President. Pero wala sa puso niya bilang tunay na Katoliko o bilang isang Pilipino rin, yung gusto yung mangyaring tunay na pagpapatawad. Anong silbi mo? Huwag kang magsalita ng mga ganyan kung hindi mo rin namang ginagawa. Boom! 'Di ba? Direct luma na yan eh. Eksakto. Luma na yan. Yan ang ugali ng Vice President. Tapos, epal sa Bible month celebration. kailangan ko sabihin sa inyo, Oh. yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. You see? Balik tayo. Okay. Kumbaga, pinakita ko lang talagang wala kang karapatan para magsabi ng ganito sa amin kasi hindi ka karapat-dapat. Brings life to our hearts and homes. We recognize the Bible's power in shaping the foundation of morality. Morality, Sarah. Anong morality dito? Alin Alin yan? Eto, anong morality dito? Pakita mo nga sa amin yung morality, Sarah. na mukha, utak na mukha, utang ina ninyo, utang ina ninyong lahat. Utang ina mukha, utak na mukha, utang ina ninyo, utang ina ninyong lahat. Aray ko. Morality yan. Yan yung morality, Sarah, ha? Morality. Ang galing. And strong conviction. It is a guide for nurturing the spirit and promoting a warm, loving environment in our lives and families. Loving environment in our lives, in our families? Really? Buksan natin ang puso at isipan sa karunungang ibinabahagi ng Biblia. Eksakto. Ano ang nabuksan ng iyong kaisipan o ano ang naging nagawa sa ng Biblia, 'di ba? Sinabi na ibahagi sa ng Biblia para mabuksan ang isipan mo. Anong nabahagi sa iyo? Meron daw direct. Ito nabahagi niya sa kaisipan, no. Ito. Sige, play mo direct. Ano 'yan? I did not make an assassination threat Sinungaling! Boom! Diba? to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila Diba? Yan ang tindi ng nagawa sa'yo ng Biblia? Maging sinungaling ka? lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Sige. Sino sinungaling? Sora. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, Aray ko. si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No Aray joke. ko. No joke. Yan ang nagawa ang naibahagi ng Biblia para magbukas ang kanyang kaisipan, ang magpapatay, ang magsinungaling, 'di ba? Kaya talagang ang sarap sa bunutan no? Ano daw? Ibang klaseng Biblia gamit niya direct. Mamuhay tayo ayon sa mga prinsipyong nagpapatibay sa ating komunidad at nagpapatatag ng ating paninindigan na gampanan ang ating mga tungkulin ng may integridad at malasakit. Integridad? Malasakit? Meron ka ba niyan? Naway pagnilayan natin ang mga pangunahing aral na nagpapatibay sa ating bayan
at nagbubuklod sa ating magkakaibang pananampalataya. Akin na nga yung utak mo, magpa-vulcanize tayo. Diba? Oh. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Alam nyo talaga, ang bobo talaga ng scriptwriter yung mga nag-iisip ng ganito. Para dyan sa amo nyo. Kasi alam nyo nang sabla yung amo nyo, sinungaling yung amo nyo, handang magpapatay ng tao at may akusasyon pang mamamatay tao, magnanakaw, 'di ba? Kurap. Tapos nagsasalita ka ng National Bible Month. Wow. At take note, sabi niya pa, mabuksan ang isipan daw ng ating mga kababayan o lahat ng mga Pilipino gamit sa nabahagi ng Biblia. Tigil-tigilan mo kami, hindot. Syukran. Oh, syukran mo mukha mo. So, 'di ba? Plastic, impokrita, demunyita. Talagang ito po ay isang patunay na makapagpabebe lang itong hindot na to. Maging relevant lang ang hindot na to para magmukha siyang mabait do sa mga uto-uto at madaling maniwala. Maniwala na mabuting tao ito. Paano naging mabuting tao yan? Tingnan mo nga. Tang ina mo ka! Utak na mo ka! Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! Tang ina mo ka! Utak na mo ka! Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! Aray ko. Okay, bahala kayo sa buhay nyo. Boto nyo.